Kay buti mo, Panginoon, walang siguro maraming magtatanong, bakit bakit ang pasiguro ka ng gano'n na gano'n? Sige na lang ako, nakipasigaw. Ikaw ba is yun talaga, tawag tayong busay naman, Lord, Diyos ng gabi, kung saan ang buwan ko, sa mga tabi. Kaya every time na ako'y magsimula ang pagtapos ng isang ito, yun ang pasigaw ko sa iyo. Isang bagay sa nakakadistract ko rin sa mundong nakakaiso. I'm sure that na ang pananalig bilang pakipagrelasyon at hindi sa pangalaksasyon. Amen. O kasi verses 9 to 12 ay ang sige. Para na tayo hindi mapalilawapase. Pray, Father, teach just more persistence, which is the sureness of us. Sureness of
dakila at makapangyarihan mo. Diyos, tumilikha ng langit at lupa, na lahat ng bagay na aming nakikita at di nakikita. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Sa oras na ito, patuloy ka namin pinupuri, pinulunghati, dinadakil at sinasamba sa Espiritu at sa Katotohanan. Kami po ito pusong nagpapasalamat sa iyong walang tigil na katapatan at kabutihan sa bawat isa, upang kami pong lahat ay handang matutong lumakad sa iyong kabanalan at kabutihan. Salamat sa magandang panahon na ibinigay mo sa amin. Salamat din at patuloy mo kami binigyan ng lakas upang kami lahat ay patuloy ng mga paglingkod sa iyo. Lord, manawa kami po inyong samahan sa oras na ito. Iyan at yung magpatakiwalang kamay. Abutin ang lahat ng aming pangangailangan. Pagalingin niya o mga may karamdaman ng sakit mula unang natalampakan sa ngalan ni Jesus. Yaong pinanginan at bibigatan, inyo pong pag-aanit palakasin sa ngalan ni Kristo Jesus. At ang lahat ng kahilingang itataas, ipagkaloob mo tugunin sa ngalan ng aming Panginoon. Pagpalain mo po higit sa lahat ang mabuting balitang ating ihahatid upang ito'y magbigay sa amin ng liwanag sa lahat ng makikinig at makakarinig ng mensahe kapahayagan na buhat sa iyo, upang ito maging daluyan ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagkapahan. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Let's take a reading from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Luke. Luke chapter 14, verse 1, then move to verses 7 to 14. Ebanghelyo ayon kay San Lucas, ang kabanatay 14, simula sa unang talata at lulundag tayo sa talatang 7 hanggang 14. Luke chapter 14 verses 1, then move to verses 7 to 14. At ito po ang nakasaad sa wikang Ingles. One Sabbath, when Jesus went to eat in the house of a prominent Pharisee, he has been careful watch. When he noticed how the guests picked the places of honor at the table, he told them this parable. When someone invites you to a wedding feast, do not take the place of honor for a person more distinguished than you may have been invited. If so, the host who invited both of you will come and say to you, "Give this man your seat." Then, humiliated, you will have to take the least important place. But when you are invited, take the lowest place, so that when your host comes, he will say to you, "Friend, move up to a better place." Then you will be honored in the presence of all your fellow guests. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Then Jesus said to his host, "When you give a luncheon or dinner, do not invite your friends, your brothers or relatives, or your rich neighbors. If you do, they may invite you back, and so you will be repaid. But when you give a banquet, invite the poor, the crippled, the lame, the blind, and you will be blessed. Although they cannot repay you, you will be repaid
at the resurrection of the righteous. Purihin natin ang malakas ang buhay ng Diyos. Wala po bang ilalakas ang palakpak sa Diyos? Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseyo at binabantay nila mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga inanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya't sinabi niya ang talinghagang ito, kapag inanyayahan ka ninuman sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inanyayahan lalong tanyag kaysa iyo. At lalapit ang nag-anyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, maaari bang ibigay ninyo ang upuang yan sa taong ito? Sa gayoy, mapapahiya ka at doon malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti, kapag inaanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan, sapagkat paglapit ng nag-anyaya sa iyo ay kanyang sasabihin, kaibigan, dini ka sa kabisera. Sa gayon, mabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin, sapagkat ang nagpapakataas ay bababa at ang nagpapakababa ay tataas. Sinabi naman ni Jesus sa nag-anyaya sa kanya, kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak, o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo. Sapagkat aanyayahan ka nila at sa gayoy, nagantihan ka na. Kaya, kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, at mga bulag ang aanyayahan mo, hindi sila makagaganti sa iyo, at sa gayoy magiging mapalad ka, gagantihin ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. Brothers and sisters, ito po ang mabuting balita para sa ating lahat, buhat sa Panginoon sa gitna ng makulimlim na panahon. Pagrihin po natin si Yahweh ang sunay ng malakas. Taas po ang inyong kamay. Pag sinabi ko pong God is good, ang sagot po ninyo talaga. At kapag sinabi ko namang all the time, ang isasagot ko naman, husay naman. Husay. Okay, God is good. And all the time, Husay naman. God is good. And all the time, Husay naman. palakpakan natin si Yahweh. Sige po, maaari na po kayong maupo sa napagandang presensya ng ating Panginoon. Isang pinagpalang hapon po sa inyo lahat. Maging kayo mga nakatunghay sa digital platforms, sa YouTube at sa Facebook, sa content program na God's Healing Message. Saan man dako kayo nandoroon, ano man ang inyong pinagkakabalahan sa mga oras na ito, lagi po ninyong tatandaan, kahit aling time zone inyong napapanood ang video na ito, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa inyo lahat. Pilihin natin ang buhay ng Diyos. At dahil nagbubugso na ang panakanakang ulan, pero hindi magtatagal, ang ulo ng makalangit na balita na ibig kong ipabatid sa lahat ay tatawagin ko po God's reward. Gantimpala na galing sa Diyos. Amen. Sa ating ebanghelyo ngayong linggong ito,
Pinaaalala sa atin ng Panginoong Yesus na ang tunay na kadakilaan ay hindi nakukuha sa paghahangad ng karangalan para sa sarili, kundi saan? Sa pagpapakumbaba Amen. at paglilingkod. Amen. Ang gantimpala ng Diyos ay iba sa gantimpala ng mundo. Tama o tama? Tama. Akala ko sinungaling. Purihin siya ng sa tagabangkas. Yan ay ang walang hanggan at nagmumula sa pusong nagbibigay ng walang hinihintay na kapalit. Amen? Amen po. Mayroon po kong isang illustration story. May isang mahirap na magsasaka na kaunti lamang ang pagkain. Ngunit kapag may sobra siyang bigas, ibinabahagi niya ito sa kanyang kapitbahay na nagugutom. Opo. Tinuya siya ng iba. Bakit ka nagbibigay ng gayong kapos ka rin? Ngunit sumagot siya, dahil alam kong hindi ako pababayaan ng Diyos. Amen. Makalipas ang ilang taon, nang dumating ang taggutom at parehong kapitbahay ang tinulungan niya at naging matagumpay na mga ngalakal at siya ang nagligtas sa pamilya ng magsasaka. So, ipinakita nito na kapag tayo nagbibigay ng walang hinihintay, may paraan ng Diyos. Nagagtimpalaan tayo. Purihin si Yahweh ang sinagapangkas. So, imagine ninyo, dukhang-dukha ang magsasaka, pero hindi niya ipinagdamot yung pagkain. Kanino binigay niya? Doon sa nagugutom. Bakit kamo? Higit na mapalad yaong tumanggap tulad ng kapitbahay ng magsasakang yun kaysa magbigay. Amen? Amen po. It is better to receive than to give. Amen. Tama o tama? Tama. Purihin si Yahweh at siya ng Anong aral ng kwentong yun? Ipinakita ng kwentong ito na kapag tayo nagbibigay ng walang hinihintay na kapalit, gagawa at gagawa ang Diyos ng paraan upang tayo lahat ay kanyang gagantimpalaan. Amen. Yung palakpak ninyo sa Diyos, walang kalatoy-latoy. Kanina, tinanong ako ng ating coordinator dito kung naka-40 day na po ang aking yumaong Brother Rex. Ang sabi ko, sa linggo pa. So sa linggo pa ang pinaka-40 day. Amen? At sa inyong pagsimba sa linggo, include Him as Mass for the soul. Amen? Amen po. Para sa gayon, siya'y patuloy na samahan ng Diyos tungo sa tunay na paraiso. Amen po. Purihin si Yahweh ang Panginoon. Now, meron pong tatlong bagay na dapat nating tandaan tungkol sa gantimpala ng Diyos. The first thing is God rewards
humility. Gagantimpalaan ng Diyos yaong nagpapakababa. Amen? Anong sabi ng Panginoong Yesus sa Luke chapter 14 verse 11? For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay tataas. Matatandaan niyo yung Pariseo at Publikano? Pagpasok pa lang sa templo, tumayo para manalangin. Aba, itong Pariseo, nakatingala sa langit, nanalangin, pabulong pa. O Diyos, nagpapasalamat ako sapagkat hindi ako kagaya ng iba. Mga magnanakaw, mga ngalunya, etc., etc. Nag-ayuno ako 2 beses sa loob ng 1 linggo at nagbibigay ako ng kapunan lahat kong kinikita. Alam nyo, nang marinig ang publikano yung pabulong na dasal ng Pariseo, aba, it really hurts. Tanungin nyo ako na malakas, bakit? Bakit it really hurts ang publikano? Tumayo sa malayo. Ang problema, di siya makatingin sa langit. Halos yumuyo ko ang ulo. Dinadagukan pandidig. Tagog. Sa may wika, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Alam nyo, dahil sa daing ng publikano, anong nangyari? Umuwing kinalulugdan ng Diyos ang publikano. Ang tanong ay bakit? Bakit yung publikano ang kinalugdan, hindi ang Pariseo? Ay napakaliwanag ang sinabi ni Jesus. Yaong nagpapakataas, let's say, nagmamayabang, nagmamarunong sa sarili, ano nangyari? Ibabagsak ng Diyos. At yung nagpapakababa, dahil sa sobrang hiya, ano nangyayari? Iaangat ni Yahweh El Shaddai. Amen? Alam nyo, sabi ng demonyo, mas lalong tutulo ang nasa loob ng ilong mo. Nahihirapan ka maghayag. Ang sabi niya sa day, subukan mo. Hindi lang nasal spray ang katapat. Mas makapangyarihan pa sa nasal spray ang babagsak sa iyo. Pumihig si Yahweh ang sabi ng malakas. Now, ano po ang sabi ng Proverbs 22 verse 4? Humility is the fear of the Lord. Its wages are riches and honor and life. Ang kabayaran ng pagpapakumbaba at pagkatakot sa Diyos ay kayamanan, karangalan, at buhay. Amen po ba? Now, sa madaling wika, brothers and sisters, true humility means recognize that everything we have comes from God. Amen? Amen po. Ang tunay na pagpapakumbaba ay pagkilala na ang lahat ng mayroon tayo ay galing sa buhay, banal at makapangyarihang Diyos. Amen? Excuse me, pakiulit nga yung
Yung true humility. Anong verse po? Ano yan? Meaning yan. Meaning that's proper. Paliwanag lang yun. Proverbs. Yung humility is the fear of the Lord. Proverbs 22:4. Salamat po. Ayan. Nag-excuse pa itong si Sister Mary. Hallelujah. Siguro di nasundan. Kawikaan, Kabanatang 22, Talatang 4. Amen? Now, ang tunay na pagpapakumbaba ay pagkilala ng lahat ng mayroon tayo ay galing kay Yahweh El Shaddai. Amen? Kahit ang inyong banding sa inyong apo, bigyang halaga. Kahit pagkatapos nyo magsimba, magbanding kayo ng mga apo ninyo. Pakainin nyo sa paboritong fast food chain. Wala po. Di po ako nag-i-endorse ng pangalan ng restaurant, ha? Ito pa nga. Ewan ko kung matatawa kayo dito. Ha? Sabi ng bata doon sa lolo niya, "Lolo, kain tayo, bakto, lolo." Paano pag lola? Sabihin ng bata sa lola, "Wawa, kain tayong ice cream, wawa." Amen? Amen. Yan ang enjoy life. Yan ang bonding. Amen? Amen po. Kasabay ng bonding, remind what the message of the Lord said. Rejoice in the Lord always. Amen. Again, I say, rejoice. Purihin si Yahweh ang Shaddai. Amen? Amen po. Kaysa namang sabihin, pag niyayayang magbanding, sasabihin mo sa apo mo, "Pasensya ka na, iho. Alam mo namang marupok ang tuhod ko. Masakit ang spinal cord ko. Gurang na ang lola mo." Amen? Huwag yun ang isipin na kay gurang na. Erase the word gurang. Amen po. Bata pa kayo. Amen. Malay nyo, abutin pa kayo ng 120. Purihin si Yahweh sa day ng malakas. Amen po ba? Amen po. Now, ano naman po ang ikalawang bagay na dapat tandaan? God rewards generosity to the poor and needy. Gagantimpalaan ng Diyos ang kasaganaan sa mga dukha at sa mga nangangailangan. Amen po. Niksena ang pusa. Saan ko matatagpuan yun, brothers and sisters? Tignan po natin ang Luke chapter 14, verses 13 and 14. Ebanghelyo ay kay San Lucas, Kabanatang 14, talatang 13 at 14. Anong sabi ni Jesus? "But when you give a banquet, invite the poor, the crippled, the lame, the blind, and you will be blessed." Kapag ikaw ay mag-aanyaya ng isang malaking piging, ang mga dukha, mga lumpo, mga pilay, mga bulag, ang dapat mong anyayahan. At sa gayon, mapalad ka. Purihin si Yahweh El Shaddai. Tulad ang narinig ko kanina, meron yatang handaan ata din sa area ito, may birthday ata ni yung kapatid niya, kapatid ni Sister Ami. Bakit?
Parte ng banding yan. Opo. Amen. Anong sabi ng ano pa po ang sabi ng Matthew 25 verse 40? Mateo 25:40. Sabi ng Panginoon, whatever you did for the one of the least of these brothers of mine, you did to me. Sinasabi ko sa inyo, nang gawan nyo ng mabuti ang pinakahamak sa mga kapatid kong ire, ito'y sa akin ninyo ginawa. Purihin si Yahweh ang sunod ng bakas. Maliwanag ang sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 25 verse 40. Nang gawan nyo ng mabuti ang pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin nyo rin ito ginawa. Yan ang pahayag ng Panginoon sa mga nasa parteng kanan. Amen? Amen. Yung mga nasa parteng kaliwa, ano nangyayari? Susumpa ng Diyos. Bakit? Ang sabi ng Diyos, nang pagkaitan nyo ng tulong, ang pinakahamak sa mga ere, ako ang inyong pinagkaitan. Purihin si Jesus. Now, God's reward is not measured by earthly success, but by eternal life with Him. Ang gantimpala ng Diyos ay hindi nasusukat sa tagumpay sa daigdig na ito, kundi saan? Sa buhay na walang hanggang kasama si Kristo Jesus na ating tagapagligtas at Panginoon. Amen po ba? Yes. Alam nyo, bato-bato sa langit ang tama ng mensahe kapahayagan ng Diyos. Huwag sa akin magningiwi at magngingit-ngit. Marami ang naniwala sa mga bali-balita na akala mo'y totoo, yung pala'y maling balita. Amen? Kaya, sa maniwala po kayo sa hindi, ang mensahe ng Diyos ay kakaiba kaysa mensahe ng tao. Amen? Ang kapahayagan ng Panginoong Diyos, lalo na kung sinasabi ni Jesus Christ, I am with you always to the very end of the age. Totoo. Amen? Yung mensahe ng mundo na nagsasabi, yung mga nakarang taon, ang sabi, ang mundo natin tapos na. Yung puhula ng mundo noong May 2021 at saka noong May 2011 at saka December 2012, nagkatotoo pa ba? Hindi. Ano ibig sabihin nun? Tanging Diyos lamang ang nakaalam. Purihin si Jesus. Teka, sandali. Our giving, ba't ako nabanggit sa pangatlo? Our giving should reflect God's heart, selfless and compassionate. Repay you. You will be repaid at the resurrection of the righteous. Sa makatuwid, hindi sila makagaganti sa iyo, ngunit gagantimpalaan ka sa muling pagkabuhay ng mga matuwid. Purihin si Jesus.
At ano pa ang sabi ng 2 Corinthians chapter 4 verse 18? 2 Corinthians chapter 4 verse 18. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Ang mga bagay na nakikita ay panandalian, ngunit ang mga bagay na di nakikita ay walang hanggan. Purihin si Jesus. Katulad na binanggit ko, ang gantimpala ng Diyos ay hindi masusukat sa tagumpay ng mundo, kundi sa buhay na walang hanggan na kasama si Jesus. Amen po. Amen. Kaya kapatid, friendship, ka-prayer partner at katuwang, listen to God's message. Hindi si Brother Ryan America ng Taguig City ang nagsasalita sa harapan ninyo at maging sa mga nanonood sa recorded broadcast mula sa YouTube o Facebook. Ang naghahayag sa bawat isa sa pamamagitan ng mensahe nito, si Yahweh El Shaddai. Amen. Amen. Kahit yung mga previous na FB Live ay may konting glitch. Ha? Alam niyo, ang demonyo mahilig mag-glitch eh. Sasabihin ng demonyo, i-glitch ko yung FB Live mo. Ang sabihin ni Jesus, subukan mo, titirisin ko ang kamay mo. Purihin si Yahweh ang sabay ng malakas. So tandaan po natin itong tatlong bagay na ito. Unang bagay, God rewards humility. Second, God rewards generosity to the poor and the needy. And the third one, God's reward is eternal and not temporary. Purihin si Jesus. At bilang pangwakas ng mensaheng ito, dahil lumelem din na ang langit, tayo na kayo. Pero pakiusap ko lang, huwag tatakpan ng ulo ang ating video. Jesus teach us that God's reward is given to the humble, to those who give without expecting anything in return, and to those who look forward to eternal life. Let us live not for human praise, but for God's greater glory, trusting that His reward is greater than anything this world can offer. Taas ang ating kamay. Pikit ang inyong mga mata. At iuko ang inyong mga ulo. At sama-sama tayong manalangin sa pamamagitan ng isang awit. Maging kayo mga nanonood sa God's Healing Message Program. The reward is God's goodness. Habang nakataas ang inyong kamay, kausapin mo ang Panginoon sa pamamagitan ng awitin ng kabutihan ng ating Diyos. Thank you.
nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyong walang tigil na katapatan at kabutihan sa bawat isa sa amin. Kaya naman, O Diyos, sa oras na ito, tunay nga na napakabuti mo sa aming buhay. Sapagkat ang gantimpala ay nanggagaling sa iyo, O Diyos. Tunay nga na ang pangako mo sa Salmo 91 na bibigyan mo ang bawat isa't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin ay kaligtasan. Kaya, O Diyos, maraming salamat sa mensahe kapahayagan na pahatid mo sa bawat isa. Nawa magsilbing aral ang kanilang napapakinggan at natutunghayan at may hatid sa bawat isa ang kanilang narinig na mensahe na galing sa iyo, O Diyos. Pagpalay mo po, O Diyos, yung mga nakatunghay sa content program na God's Healing Message. Patuloy mo silang pagpalain, O Diyos. Sundan ang iyong mga tanda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan, at walang tigil na biyay pagpapala. Patuloy mo rin pagpalain ang aming mga kapatid dito sa nagpasimuno ng gawain dito sa dakong ito. Simula sa coordinator hanggang sa pinakamababang lingkod, ang kanilang mga awit at manunugtong at ang mga nagsusuporta sa iyong banal na gawain. Patuloy na pagpalain ang bawat isa. Sundan mo po ng iyong mga tanda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala tuwi-tuwi na sa ngalan ni Jesus. All my life you have been changed. I will sing of the goodness of God. Pulipin ang mga kasalas ng Diyos. Taas ang mga kadalahan. Kasama ang inyong mga kahiling at handog at ating idulog sa ating buhay, banal at makapangyarihang Diyos. Taas ang lahat ng yan. Diyos Amang makapangyarihan, basbasan ang lahat ng mga hawak ng aming mga kapatid, ang kanilang mga handbags, wallets, Biblia, tubig, langis, asin, panyo, at ang iba pa mga bagay na kanilang ipinataas. Gamitin mo bilang mga sangkap upang sila makahipo ay sundan ang iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala. Maging ang kanilang mga prayer requests na nakasulat sa munting papel, ang kanilang mga kahilingan, inaangkin po namin na lahat ay answered prayer. Basbasan ang kanilang mga alit handog, ibalik sa kanila ng susuntakal, siksik yuglig at umaapaw. At sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, taglay po namin ang ibang lakas at ibang sigla na galing sa iyong mga pangyarihan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin kaysa na panambitang panalangin ng aming inang Birheng si Maria at ng lahat ng mga anghel at mga banal sa langit sa pangalan ng iyong buktong na anak, ang aming Panginoon tagapagligtas, Panginoong Kristo, na nabubuhay tagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos, magpasa walang hanggan. Amen. Everybody say Amen. Amen. Everybody say Amen. Amen. Pakibaba ang inyong mga hawak kamay. Pakibaba ang inyong mga hawak kamay. Itaas ang inyong mga kamay na walang hawak. At malaya tayong nagpupuri ng malakas kay Yahweh. God is good all the time. All the time. God is good and all the time.
Husay naman. Husay naman. Ulitin po ha. God is good. And all the time. Taas ang kamay nyo. Pagawa ko ng port ko. Pag tapon ko, ito ang sisigaw nyo. God's reward, akin ito. Sabihin po ng malakas. And may the Lord God bless us all. Amen po in the name of Father. Father pa lamang po ay pabalik. Declaration po ng ating pananampalataya bilang mga mananampalatayang Katoliko. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy pa lamang, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you very much, everybody. God bless. Kay